Magandang gabi. O baka ito na ang gabing matatakot kang tumingin sa bintana ng inyong likod bahay. Ako si Mang Hector. May mga lupa na hindi para sa tanim. May mga lupa na may sariling gutom. Sabi nila, ang lupa ang pinagmulan ng lahat at sa lupa rin tayo babalik. Pero paano kung ang lupa mismo ang hindi makapaghintay? Paano kung may isang hukay na lumalalim ng kusa sa tuwing pumipikit ka? Maupo ka, siguraduhin mong nakasara ang pinto mo sa likod dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Mang Isko at sa hukay na ayaw tumigil sa paglamon. Pakinggan mo ang kwento ng hukay sa likod bahay. Si Mang Isko ay isang retiradong sundalo na bumili ng isang maliit na sakahan sa probinsya para sa katahimikan. Isang umaga, nakakita siya ng isang maliit na butas sa kanyang likod bahay, malapit sa isang matandang puno ng mangga. Akala niya ay gawa lang ito ng mga anay o daga, kaya tinabunan niya ito ng lupa at semento. Pero kinabukasan, ang butas ay bumalik at mas malaki na ito. Ang semento ay tila natunaw at ang lupa ay naging kulay uling. Sinubukan itong sukatin ni Isko gamit ang isang mahabang kawayan, pero hindi ito umabot sa ilalim. Ang hukay ay tila walang hanggan. Nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang aso ni Isko na si Bantay ay nawala isang gabi. Walang tahol, walang kalansing ng kadena. Ang tanging natira ay ang putol na kwintas nito na nakasabit sa gilid ng hukay. Doon napansin ni Isko, ang hukay ay may labi. Ang mga gilid nito ay tila gumagalaw na parang lalamunan na lumulunok. Isang gabi, nagising si Isko sa tunog ng isang mahinang pag-awit mula sa labas. Isko, halika rito, malamig dito. Boses iyon ng kanyang asawang pumanaw na 10 taon na ang nakalilipas. Dala ang kanyang flashlight at shotgun. Lumabas si Isko. Ang hukay ay dambuhala na. Halos sakop na nito ang buong likod bahay. Nang itapat niya ang ilaw sa loob, hindi dilim ang nakita niya. Nakita niya ang isang buong komunidad sa ilalim ng lupa. Libo-libong mga tao ang nakatayo, nakatingala sa kanya. Ang kanilang mga balat ay kulay lupa at ang kanilang mga mata ay puti lahat. At sa gitna nila, nandoon ang kanyang asawa, nakalahad ang mga kamay. Hindi ka totoo, sigaw ni Isko, pero ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang gumuho. Ang hukay ay hindi lang butas. Ito ay isang malaking bibig. Naramdaman ni Isko ang mga kamay na gawa sa ugat ng puno na humihila sa kanyang mga bukong-bukong. Ang bawat butil ng lupa ay tila maliliit ng ngipin na kumakagat sa kanyang balat. Bago siya tuluyang lamunin, nakita ni Isko ang huling bagay na nagpatigil sa kanyang puso. Ang lahat ng mga bahay sa paligid niya, ang buong baryo, ay may mga hukay na rin sa kanilang mga likod bahay. Ang buong mundo ay nakapatong lang sa isang manipis na balat ng lupa, at ang nilalang sa ilalim ay handa na para sa kanyang hapunan. Nang sumunod na umaga, ang bahay ni Isko ay wala na. Ang tanging natira ay isang patag na lupain na may sariwang damo.
Pero kung itatapat mo ang iyong tenga sa lupa, maririnig mo pa rin ang mahinang kaskas ng mga kuko ni Isko, pilit na kumakamot pa itaas, habang ang lupa ay dahan-dahang tumatawa.